ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, inuulit ko po, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ako po ay lubos na nagpupuri kay Allah at pinahintulutan niya ang pagtitipon na ito sa kabila ng napakaraming pagbatikos. At alhamdulillah, ito'y pagpapatunay na si Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay, ang may kakayahan ng lahat. Kasunod nito ay ang aking pasasalamat sa pagpapaunlak ng ating mga naging tagapagsalita at magsasalita pa mamaya. Ang aking pinakamamahal na guro, tinuturing na ama, Sheikh Omar Peñalver, Jazakallahu Khair. At si Sheikh Isa Javier, na napakaraming tanong, magkapatid ba kayo? Magkapatid ba kayo? Alhamdulillah, magkasama kami ngayon sa isang event. At syempre, ang ating tinitingala at ginagalang na maaring masasabi nating mga scholar sa panahon natin ngayon, si Sheikh Jamal Munib, Jazakallahu Khair. Mga kapatid sa Islam, narinig nyo ba sa media na hindi lahat ng Muslim ay terorista? Narinig nyo na yun? Hindi lahat ng Muslim terorista, pero lahat daw ng terorista Muslim. Ulitin nyo, isipin nyo ulit. Sa una, maganda pakinggan, hindi lahat ng terorista ay Muslim. Pero bakit daw lahat ng Muslim, ng terorista ay Muslim? Allahumma musta'an. Kaya nga ngayon, kung kukuha ka ng mag-aaral, grade 4, grade 3, 10 years old, at sabihin mo, bata, gumuhit ka ng doktor, iguguhit ka niya ng doktor. May stethoscope. At sabihin mo, gumuhit ka ng barel o ng pulis, lalagyan ka ng pulis, may lalagay niya, may barel. Gumuhit ka ng adik, lalagay patay, may barel, tas mayroong shabu. Pero tingnan nyo to, gumuhit ka ng terorista, ang idodrawing sa'yo, ikaw. Kasi kung wala yung takiya, wala yung mga sinusuot ng mga Muslim, hindi yun papasa sa test. Sasabihin, sino yan? Kailangan may bakas ng Muslim. Kailangan may balbas. Kailangan may simag, may gutra. Kailangan yung baril niya AK-47. Dahil yun ang na-mindset. At doon pa lang nila madidistinguish ang terorista sa ganong larawan. At hindi ko alam kung ako lang ang nakatanggap ng ganitong message sa Facebook na, Ustad, ang Islam pala ay hindi kapayapaan. Nakatanggap na kayo nun? At kasunod nun, hubingit kumulang 20 aya ng Quran na nakalagay, patayin mo sila, digmayin mo sila, bombayin mo sila, gantuin mo sila sa Quran. At sasabihin nila, Ustad, paano ko ito maiintindihan? Wallahi, ang masakit sa puso, nag-alinlangan ng isang Muslim na ang reliyon niya ay kapayapaan nga. Yun ang masakit, nag-alinlangan ka na ang reliyon mo kapayapaan. Bilang pang-una, mga kapatid sa Islam, pakinggan nyo isang tagpo sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila ay naghijra mula Makkah papuntang Madina. At sa Madina nakatakda ang unang talumpati ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unang speech.
At yung mga taga-Madina, interesado, propeta daw yan. Kaya umattend sila ng lecture na yon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi nila? Kasi nagpapakilalang propeta. Pakinggan natin kung propeta nga. Unang santa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Anong speech niya? Unang talumpati. Unang lecture. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Subhanallah. Ito yung sinasabi niyo hindi kapayapaan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o sangkatauhan. Ang mga nakikinig ay karamihan hindi Muslim, mga Hudyo at Kristiyano sa Madina. O sangkatauhan, ipalaganap niyo ang salam. Subhanallah. Unang talumpati. Wa atimut ta'am, magpakain kayo ng pagkain. Wasilul arham, huwag niyo putulin ang ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. At magsala kayo sa gabi, yung walang riya, walang nakakakita. Habang ang mga tao ay natutulog, at papasok kayo sa paraiso ng may kapayapaan. Subhanallah. At ikaw ngayon mag-aalinlangan na ang reliyon mo ay reliyon ng kapayapaan. Wallahi mga kapatid sa Islam, unang mensahe para sa lecture na ito, huwag ka mag-aalinlangan na ang reliyon ni Allah ay reliyon ng kapayapaan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, ikaw ang kapayapaan. Mula sa iyo ang kapayapaan. Tabarakta, kapurihan sa iyo, ya Allah, ikaw ang tunay na mapagbigay. Mga kapatid sa Islam, ang pinakamabilis lumaganap na reliyon sa balat ng lupa ngayon ay ang reliyon mo, Islam. At welcome sa mga non-Muslim na kasama natin ngayon. At sinasabi natin itong balita, kung mag-Muslim ka man, dahil kasama ka sa maraming taong yumayakap sa Islam. At ayaw ito ng mga taong galit sa Islam, yung pagdami ng Muslim, paglaki ng bilang ng Islam, maraming may ayaw. Sinabi ni Allah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. At gusto nila patayin ang liwanag ng Islam sa kanilang mga pananalita, at si Allah subhanahu wa ta'ala magpapatuloy ang kanyang liwanag kahit ayaw ng mga hindi mananampalataya. Kahit anong pagpigil. Pero dahil sa pinigilan o mayroong mga taong ayaw sa paglago, pagdami ng mga Muslim, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga fitna, pagsubok, trahedya. Pwede ba mag-quote? Katulad na nangyayari sa Burma, wal-iyadu billah, sa Syria, at iba pang bansa na ang dahilan kaya may gulo dahil may Muslim. Nangyari yung fitna. Nasusundan niyo ako. Bakit? Dumadami kayo eh. Pag dumadami kayo, ayaw ng mga taong yun, pipigilan nila ang liwanag ng Islam, magkakaroon ng trahedya, fitna. Ngayon, merong mga grupo o individual nang makita nila ito na nangyayari sa mga Muslim, sundan niyo ako, hindi sila nanahimik. Sumigaw sila, nagsalita sila, umaksyon sila. At ayaw nilang naaapi ang Islam. Ayaw nilang pinapatay ang Muslim. Nagsasalita sila. Gusto nilang lumaban at umaksyon sila. Subalit may mga grupo ng Muslim, nakakaunawa ng reliyon, pinatigil sila, pinatahan sila, inawat sila, at nang sila ay inawat, patuloy sila sa pagsasalita, sa pakikipaglaban, at nakita nila ang maraming tao tahimik, binansagan nila, fa anta minhum. Yung mga nanahimik, kumukontra, inaawat kami, kabilang na rin kayo sa kanila. Kuffar na rin kayo! Murtad! Wallahi mga kapatid sa Islam, binabagalan ko ang aking pagkasasalita dahil ito ang isa sa pinakamalaking sakit ng ummah. Ano yun?
Para mas maintindihan natin ganito, isang Muslim, nagtahajjud, nagqiyamul lail, nagsala ng 3 oras sa gabi. At bukas, kinabukasan, makikita niya yung mga Muslim na hindi nagsasala, nagkakaroon ng pagmamalaki sa kanilang sarili. Ito mga to, hindi nagsasala. Ako nagtahajjud, nagqiyamul lail. Ganito nag-ugat ang kasalanan ng takfir o pag-aakusa ng kafir o murtad sa kapatid mong Muslim. Dahil sa merong kumilos daw, pakinggan nyo, sa kapakanan ng Islam ng mga Muslim, yung mga hindi kumilos, binansagan nilang kafir. Isinilang ng muli ang bagong kasalanan. Ano yon? At takfir, ang paghahatol ng kafir. Na marami sa mga taong ito, mga kapatid sa Islam, hindi nagsunog ng kilay sa reliyong ito. Hindi naggugol ng panahon, hindi nagsikap. Saan kinuha ang kaalaman? Sa internet, sa YouTube, narinig lang, kinwentuhan lang, at bukas makalawa, sumisigaw, kafir si ganito, kafir si pulan, kafir si ganon, kafir ang grupo nito. Hindi isang tao, grupo. Kafir ang bansa na ito, pati bansa, hinahatulan ng kafir. Kafir ang hari na ito, kafir ang presidente na ito. Pati ikaw, nagpa-picture ka, selfie kay Duterte, kafir, nagpa-selfie kay Duterte. La ilaha illallah. Nangyayari hindi? Nangyayari. Kaya ang aking masasabi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, paluwagin mo ang aking dibdib, gawin mo malinaw ang aming pagsasalita at maging dahilan ng pag-unawa namin sa paksang ito na napaka-importante. At kung hindi man natin nakikita ang importante ito, inshallah, darating din ang panahon na mauunawaan natin ang mga paksang ito. Ang takfir, mga kapatid sa Islam, ikhrajus shakhs min dairatil Islam. Pag meron kang tao na nilabas mo sa Islam, yun ang takfir. Hinatulan mo na. O kaya, mahilig din sila gamitin yung salitang murtad. Irtadda yartad. Tumalikod na sa pananampalataya. Dapat natin ito maunawaan, mga kapatid sa Islam. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inulat o matatagpuan sa Bukhari na mismo si Usama ang nagulat. Sabi niya, kami ay pinadala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Juhayna, sa digmaan ng isang tribo, at natalo namin ang tribo na yon. Gera at nanalo ang mga Muslim, at bago matapos ang digmaan, meron isang lalaki na hinabol namin dahil ang kanyang isbada ay punong-puno ng dugo ng Muslim. Subhanallah. Dahil digmaan. Kasama ni Usama, ang isang Ansari, hanggang sa inabutan nila na yung tao na yung nakalaban ng mga Muslim ay nagtatago sa puno. At nang matagpuan nila sa likod ng puno, punong-puno ang kanyang damit ng dugo ng Muslim, muwahid. Mga nagsasala, mga Muslim, mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang espada ay may mga dugo ng Muslim. Inambahan siya ni Usama ng kanyang espada, at pagkataas ng kanyang espada, kumislap ang kamatayan sa kanya dito sa taong ito. Nang makita niya ang espada na nasa taas, sinabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ano yun? Nagsyahada. Fa'ammal Ansari, yung kasama ni Usama, umatras. Bakit? Nakarinig na syahada eh. Pero si Usama, nagkaroon siya sa puso ng marahil, iiral din sa puso ng marami sa ganong sitwasyon. Ano yun? Bigla mong sinabi yung syahada, la ilaha illallah, dahil nakita mo yung espada, wala ka na magagawa. Wa anna Rasulullah, ngayon sugo na si Muhammad. Kanina pumapatay ka ng mga Muslim, yung espada mo punong-puno ng dugo ng Muslim, ngayon syahada. At tinuluyan ito ni Usama radhiyallahu anhu. Nagsasyahada. Nakarating sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kinikwento nila, ya Rasulullah, kami nagtatagumpay sa digmaan na yon. At natutuwa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar! Subalit nung dumating na sa kwento, ya Rasulullah, mayroon nagtago doon, pero nagsabi na syahada at, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ano? Tinuluyan mo ba? Ang sabi ni Usama, opo ya Rasulullah. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tinuluyan mo ba? Pinatay mo ba? Opo ya Rasulullah. Kayfa laka bila ilaha illallah? Paano ka ngayon sa araw ng pag-uukom makikipagtuos sa la ilaha illallah? Pagkatapos niyang patayin yun, nagsasyahada yung tao. Ya Rasulullah, sinabi niya yun, khawfan minal maut. Takot siya mamatay, ya Rasulullah. Asyakakta an sadri. Bakit binuksan mo yung puso at nakita mo doon takot siya sa kamatayan at hindi totoo yung la ilaha illallah? Kayfa laka bi la ilaha illallah? Paano ka makikipagtuos sa araw ng paghuhukom sa la ilaha illallah? Wallahi, hindi tumitigil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagngangatwiran si Usama. Kayfa laka bi la ilaha illallah? Inuulit-ulit to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ka makikipagtuos sa la ilaha illallah? Ang sabi ni Usama, sana ngayon pa lang ako nag-Muslim. Subhanallah. Sana hindi pa ako Muslim ng mga nakarang araw na yon. Dahil sa bigat ng pakikipagtuos sa akin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salitang kayfa laka bi la ilaha illallah. So mga kapatid sa Islam, iparating natin ito sa mga taong gusto makipaglaban at ang gusto nila patayin ay Muslim na hinahawakan nila sa balbas habang tatagpasin nila ang leeg. Gusto nila patayin, maaari, may bakas pa ng wudu. O gusto nila patayin yung mga nagsasala. Nangyari ito, hindi? Nangyayari ito. At ito ang hukom na galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano tayo makikipagtuos sa la ilaha illallah? Mga kapatid sa Islam, isang tao lang to mula sa isang tribo na kalaban ng mga sahaba nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon, ang takfir hindi ganyan. Ang takfir, ang paghahatol ng kafir, nagaganap sa mga Muslim na nagsasala, sa mga Muslim na namumuno sa Islam, sa mga bansa, sa mga grupo. Ganito talamak ang kasalanan na ito. Merong pinagkaiba sa pagsasabi ng si Fulan ay kafir kaysa sa ang gawain ni Fulan ay kufur. Nakuha niyo ano pinagkaiba? Halimbawa, isang Muslim nagsudyod o gumawa ng shirk, yung gawain niya na yun ay kufur. Pero hindi siya kaagad humatol. Pero iba yun pag sinabi ng tao, kafir si Fulan. Magkaibang maliwanag, di ba? Pero marami pa rin hindi nag-iingat kahit na alam yung pinagkaiba na ito. Pumunta tayo sa akida, mga kapatid sa Islam, sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merong isang tao, biniyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang buhay. Man sabakakum, mas nauna sa inyo. Kinikwento ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba radhiyallahu anhum. Meron na buhay na tao, mas nauna sa inyo, siya ay binigyan ng kayamanan ni Allah, at nang siya, bago pumanaw, naging mahina, kinausap niya daw yung kanyang mga anak. Ang sabi ng taong ito, ayyu abin kuntu lakum. Sabi niya, paano ba ako naging ama sa inyo? Sabi ng mga anak, napakabuti mong tatay. Kung ganon, pag namatay ako, ang sabi niya, sunugin niyo yung aking katawan. At pag nasunog na ang aking katawan, pinong abo na ito, ay abangan nyo kung kailan malakas ang hangin. Pag malakas na ang hangin, hatiin nyo yung abo, yung kalahati, isaboy nyo sa dagat, at yung kalahati, isaboy nyo sa disyerto, albar, sa disyerto at dagat. At dumating ang araw ng muling pagbangon, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dagat, ipunin nyo ang abo ng taong ito. Inutusan ni Allah ang disyerto, ipunin nyo abo ng tao ng ito, at binuhay siyang muli ni Allah. Imposible ba kay Allah? Kalla.
Hindi. At humarap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tinanong siya ni Allah, bakit mo ginawa yan sa katawan mo? Alam niyo sagot ng taong ito? Pakinggan niyo. Sabi niya, makhafatuka ya Rabbi. Ya Allah, dahil natatakot ako sa iyo, ika. Subhanallah. Nung sinabi ng taong ito, ya Allah, dahil natatakot ako sa iyo, pinatawad siya ni Allah, fadakhala al-jannah. Allahu Akbar. Pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y pumasok sa paraiso. Pakinggan niyo, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang taong ito ay nagkasala ng napakalaking kasalanan. Ano-ano yung kasalanan na yon? Kufur. Hindi siya nanampalataya kay Allah. Hindi siya naniwala sa kakayahan ni Allah. Hindi siya naniwala sa araw ng paghuhukom. Pinag-alinlanganan niya na kaya siyang buhayin muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tinanong siya, bakit mo ginawa yon? Ang sabi niya, ya Allah, kasi natatakot ako sa iyo. May pananampalataya siya kay Allah, kaya lang hindi niya alam. Dito papasok yung jahal. Hindi niya alam. Lahat na ng dahilan para tawagin natin kafir ang taong ito ay meron. Pero bakit pinapasok siya ni Allah sa paraiso? Subhanallah. Bakit? Ang pinakamalaking letrang dapat nating tingnan dito, al-jahal min mawani'it takfir. Dahil hindi niya alam yun, huwag mo munang hatulan ng kamatayan at si Allah subhanahu wa ta'ala ang bahala doon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mga aya mga kapatid sa Islam. Huwalladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa inyo at meron sa inyong kafir at meron sa inyong mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam. Sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. O kayong mga mananampalataya, kung kayo ay sasali sa pakikipaglaban sa landas ni Allah, ay tiyakin nyo kung saan kayo sasama ang pinaglalaban ninyo. Wala takulu liman alka ilaykumus salama lasta mu'mina. At huwag nyo sasabihin sa mga taong nagsasabi sa iyo ng assalamu alaikum na ikaw ay hindi mananampalataya. Sino nagsasalita? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ito ay sinasabi niya sa khutbatul wida. Kailan yun? Noong panahon ng Hajj. Mga huling talumpati ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dikum riqaba ba'al. Pakinggan niyo to. Huwag kayong babalik sa pagiging kuffar sa pamamagitan ng pakikipaglaban nyo, patayan nyo sa bawat isa sa inyo. Sa isang hadis pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Ang daming dalil, subhanallah. Sino man magsabi sa kanyang kapatid na siya ay kafir, ay ang isa sa kanila ay totoong mapupunta sa gawaing kufur. Sa isa pang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakahum. Pag sinabi daw ng lalaki ang grupo ng mga tao ay nasira na, ay siya daw ang mas sira kaysa dito. Mga kapatid sa Islam, meron bang matatagpuan na hadis sa Sahih al-Bukhari, inulat mismo ni Ali radhiyallahu anhu, at ito ay naganap sa Yemen, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mamibigay ng mga kayamanan para sa ikagiginhawa ng buhay ng mga tao doon at ikalalapit ng loob nila sa Islam. Pakinggan nyo. At habang namimigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay may tumayo ikang isang tao na bakas sa kanya ang pagiging religyoso. Dinescribe yung kanyang izar, yung kanyang balbas, yung bakas ng sala, lahat. Mutawa. Mga galing ng Middle East. Religious na religious. Okay? At tumayo sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi, "I'dil ya Rasulullah." Subhanallah. "Ittaqillah." Tumayo siya sa harap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang namimigay ng kayamanan. At sinabi niya, maging makatarungan kaya Rasulullah.
Matakot ka kay Allah, subhanallah, na nagmamalaki siya at para bang sinasabi niya sa paligid, pati ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi ko pinaliligtas. Ganon. Kung titingnan natin ano ginawa niya, malaking kasalanan. Binastos niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailaka awalastu ahaqqu ahlul ardi an yattaqillah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako ang dapat na unang magkakaroon ng takot kay Allah dito sa lupa? Nagalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma walla ar-rajul, at hindi humingi ng tawad at umalis lang. Faqala Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, ya Rasulullah, ala adrib unuqa. Si Khalid bin Walid, nakita niyang pangyayaring yun. Lumapit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ya Rasulullah, gusto mo tagpasin ko ang leeg ng taong yan? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, la'allahu yakun yusalli. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag! Bakit? Baka nagsasala yung taong yun. Yung taong yun baka nagsasala. Sumagot ulit si Khalid bin Walid, فَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. Ilan ng mga taong nagsasala sa dila lang pero hindi puso. Nangatwiran pa rin si Khalid bin Walid na, ya Rasulullah, baka hindi totoo yung sala nun. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'mar an anqiba qulubin nas wala an ashaqqa butunihim. Hindi ako inutusan na halukayin ang kaloob-looban ng mga tao, laman loob ng tao. Hindi ganyan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Walakin al-hukum bidh-dhahir. Subalit ang paghatol ay para lang sa kung anong lantad na nakikita ng mga tao. Nakuha niyo yun kung anong punto ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So, tayo, hindi natin obligasyon na tayo ay nagmamanman na wala tayong ginawa kundi abangan ng estado ng isang tao para hintayin na siya ay magkupor. Maraming gumagawa nito, wal'iyadu billah. Para silang naatasan ng gobyerno na bantayan mo yung mga taong yan, ha? Hintayin mo magkupor. Tapos i-announce natin, popost natin kaagad bukas. Meron ulit pangyayari, mga kapatid sa Islam, napakadami nito. Pero pagsabaran natin, para maunawaan natin ang gusto at mailagay natin sa puso natin na itong nagaganap na malaking kasalanan ngayon na paghahatol na kafir ay malaking pagbabawal o malaking kasalanan. At hindi hinayaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mangyari nung panahon niya. Si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra'sul Munafiqin, noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may tao doon tinuturing na pinuno ng mga munafik, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pagkagaling daw nila sa digmaan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang taong ito ay nagsalita. Sabi ng mga scholar natin, ng mga sa Lugatul Arabiya, ito na daw ang pinakamasakit na pagpaparatang na ginawa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alin yun? Ang sinalita nito ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul na pinuno ng mga munafik, nagpapanggap na mananampalataya. Ang sabi niya, itong mga Muslim, kasi siya ay taga-Madina talaga, originally. At nangangarap nga siya maging pinuno doon isang beses, pero dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naudlot yung kanyang pagiging leader. Maraming gantong kwento. Pagdating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, galing sa digmaan, sinabi niya, hindi ko na mababasa yun sa original sa Arabic, dahil poet yun na mahaba, pero ganito ang kahulugan. Itong mga Muslim, dumating sa Madina, pagkasaganahan, sila lang. Pagkataghirap, kailangan ng digmaan, kailangan nila ng pagkain, hinihila nila tayo para tulungan natin sila. Ito, pag narinig ito ng mga taong mahihina ang pananampalataya nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agad na mawawalan ng pananampalataya dahil masyadong matalim ang mga pananalitang ito. Inulit ko. Ang sinabi niya sa mga taong mahihina pang pananampalataya, iyan si Muhammad at kanyang mga kasamahan, kailangan lang nila tayo pag sila'y naghihirap. Pag sila lang ang nagpapakasarap. Subhanallah.
Narinig ito ng maraming sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakakarating sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang ganitong salita, eksaktong nakarating sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, pahintulutan mo ako ulit. Ya Rasulullah, pahintulutan mo ako, tatapusin ko ang buhay ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul." Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wag." Bakit wag? Kasi malalaman ng mga tao si Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktul ashaba. Si Muhammad mapapabalita na pinapatay niya ang kanyang mga kasamahan. Okay. Masya Allah. Sa mga mahilig magdawa, magtatanong ako sa inyo. Hindi ba't number one question ng mga non-Muslim, bakit kayong Muslim ay nagpapatayan? Paano mo hihikayatin ang mga tao patungo sa Islam kung ang isang Muslim, pinapatay niya ang kapwa Muslim? Ito ang iniingatan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung panahon niya sa Madina. Hindi dahil gusto niya bigyan ng karangalan si Abdullah ibn Ubay ibn Salul Ra'sul Munafiqin, hindi. Munafik yun. Pero mas pinahalagahan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang reputasyon ng Islam, kaya huwag niyong patayin, hayaan niyo lang yan dyan. Pero ngayong konting kasalanan, subhanallah, hinahatulan na kaagad nila ng kamatayan. Wal'iyadu billah. Meron pang isang kaganapan, mga kapatid sa Islam, si Qudama ibn Mad'un radiyallahu anhu. Sahaba ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung narinig nyo na. Qudama ibn Mad'un radiyallahu anhu. Meron siyang nabasang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu." Sa mga mananampalataya, ika, ay wala silang pananagutan sa kanilang mga kinakain kung sila'y mananatiling may takot kay Allah. Nagkamali siya ng pag-unawa. Ano ginawa niya? Uminom siya ng alak. Bakit? Kasi naintindihan niya sa Quran, wala pala kaming pananagutan. Kung hindi man kami, anuman kainin namin, anuman inumin namin, basta kami ay nananatiling may takot kay Allah, may takot naman ako kay Allah, asan yung alak? Yallah, bismillah. Uminom siya ng alak. Nabalitaan ito ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu at pinatawag siya, "Ya Qudamah ibn Mad'un, bakit ka uminom ng alak?" Sabi niya, "Ya Amirul Mu'minin, basahin mo to. Laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu." Ila akhir al-aya, hindi daw marapat o ang isang mananampalataya ay hindi mananagot sa kanyang kinain o ininom basta siya ay may takot kay Allah. At naintindihan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na ang taong ito ay muawwil. Ang taong ito ay nagkakamali sa pag-unawa at hindi niya hinatulan ng kafir. Pero ngayong araw, sa panahon natin ngayon, sino man ang Muslim na tumayo at sabihin niya, ang alak ay halal, pwedeng inumin, kafir. Ito ang akida natin. Tama mali? Huwag ka magsasalita sa mimbar o kaya sa kapwa mo Muslim, pwede uminom ng alak at ito ay halal. Hindi yung pwede at yun ay gawain ng kubur. Pero itong sitwasyon na ito, mayroong pagkakamali, mayroon siya daladalang aya at naunawa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na siya ay muawwil. Nagkamali siya sa pagpapaliwanag tungkol sa pag-inom ng alak. Kaya siya ay hindi nagkaroon ng pagkakasala o hindi hinatulan sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Isa pa, mga kapatid sa Islam. Dami, no? Si Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu, kilala natin si Mu'ad. Siya yung laging pinapadala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yemen para magdawa. Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu. Isang beses galing siya sa paglalakbay, dahil malaking bahagi ng buhay niya nasa labas, out of the country, dahil nagdadawa, Masya Allah, parang si Pahad to eh. Pagbalik niya galing Sham yung parte ng Syria ngayon, Iran. Pagbalik niya, pagpasok niya sa silid na kung saan nandun ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsujud sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsujud. Sabi niya, "Ya ma hada ya Mu'ad? Mu'ad, anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Ya Rasulullah, nakita ko yung mga tao doon. Yung kanilang mga pinuno, nagsusujud sila." Sabi niya, "Wag.
Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sabi niya, "Ya Muad, wag. Kung meron lang akong kakayahan mag-utos sa isang tao na magsujud maliban kay Allah, inutusan ko na sana yung mga babae na magsujud sa kanilang mga asawa." Allahu Akbar. Ngayon nyo lang narinig yung hadis? Parang takang-taka kayo eh. Ulitin ko, ayon ng mga sister. Kung meron lang sana akong karapatan mag-utos sa isang tao na magsujud maliban kay Allah, nautusan ko sana sila na mga kababaihan na magsujud sa kanilang mga asawa, pero hindi pwede. Bakit? Dahil ang sujud ay kay Allah. Alhamdulillah. Dahil ang sujud ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod, mga kapatid sa Islam, natatandaan nyo ang isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na meron isang tao na naglalakbay sa disyerto at siya ay nagpahinga. Pagkatapos niya magpahinga, paggising niya, nawala yung kanyang kamelyo. Subhanallah. May kasabihan sa Arab, pag nawalan mo yung iyong sasakyan sa disyerto, tapos ka na, ikaw ay tinuturing ng patay. Kaya pala sabi nila, yung kanilang egal, yung tinatali sa kanilang ulo, ang purpose pa, ngayon, passion na siya ngayon. Pero ang purpose niya nung unang panahon ay nilalagay sa braso ng kamelyo para pag natutulog sila, nag-stop over, nagpahinga, hindi sila makakaalis. Pero ngayon, passion na yun, egal. Wala na maglalagay ng ganun sa kamelyo. Mahal kaya nun. So itong taong to, siya ay nagpahinga, at nawala yung kamelyo, hinanap niya maghapon, nagutom siya at nakatulog siya muli. At wala na siyang pag-asa, sabi niya, dito na ako mamamatay. Nakatulog siya, at paggising niya muli, nasa mukha niya yung kanyang kamelyo. Tuwan-tuwa siya. Ano kanya sinabi? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ano kahulugan? Ya Allah, ikaw ay alipin ko at akong Panginoon mo. Subhanallah. Na-excite siya. Sobrang saya. Pero gusto niya ba yon? Pero ano yung salita na yun? Kufur. Pero kufur ba yung hatol sa kanila sa tuwing binabanggit natin to? Hindi, mga kapatid sa Islam. Ano ba ang paghatol ng kufur? Pwede ba o hindi? Ito ay pinag-aaralan sa masjid, sa classroom, sa madrasa, mga nag-aaral ng Sharia, kung anong tunay na paghatol dito. Pero ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Huwa alladhi khalaqakum, faminkum kafir wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Si Allah subhanahu wa ta'ala naglikha sa inyo. Nilikha niya yung kafir, nilikha niya yung mananampalataya, at si Allah ang naghahatol. Pero ngayon, meron tayong mga qadi, meron tayong mga hakim, meron tayong mga imam, sila yung marapat na magsalansan nito kung sinong dapat hatulan na kafir at hindi ang bawat isa. Ano yun? Dalawa lang. Ang sabi ng ating mga ulama, "Idza qamat alayhi al-hujja wa intafa'at al-mawani." Tingnan niyo yung dalawang ito. Sa tuwing gusto niyo maghatol, ayoko maghatol. Yung gusto maghatol, tingnan niyo yung dalawang to. Ano yun? Pagka nakita niyo ang dalawa, qamat alayhi al-hujja, meron kang nakitang dalil na yung ginawa ng kapatid mo ay kupur nga. May dalil dapat. Kumpirmado. "Wa intafa'at al-mawani." At na-eliminate mo lahat ng mawani, yung mga pumipigil para mangyari na siya ay hatulan nga ng kufur. Ano yung mawani? Halimbawa, yung binanggit natin, sobrang na-excite lang siya, pagkita niya sa kamelyo niya, dahil sa sobrang saya, nabanggit niya yung salita na kufur, hindi siya kafir nun. Yung muawwil, yung nagtatawil, nagkaroon siya ng sariling pagpapaliwanag sa Quran, hindi niya intensyon labagin si Allah, pero akala niya pwede uminom ng alak dahil nagkamali siya ng pag-unawa. At yung jahal, hindi ko alam ang tunay na hukom dyan. At yung taklid, at marami pang iba, taklid, iyan ang natutunan ko sa sheikh ko. Gusto ko magsumikap, mag-aaral. Wallahi, wag tayo magmadali sa paghahatol ng kafir, mga kapatid sa Islam. Bakit nagmamadali yung mga tao? Meron tayong dapat baguhin kung tutuusin. Tingnan niyo, mga kapatid sa Islam, sa mga symposium o kaya Islamic lecture, at mamaya meron question and answer,
Palagi ganito ang ating ugali. Siguro ganito rin ako noon. Dahil parang instinct natin ito. Ano yung sinasabi ko? Pag question and answer na, ganito nangyayari. Ya Ustad, ya Sheikh, ano po hukom? Sa kapitbahay ko, hindi nagsasala. Ano po hukom? Hukom. Palagi na lang ang tanong natin, ma hukmo? Sheikh, may kapitbahay ako, uminom ng alak. Ano hukom doon? Parang lahat gusto maging hakim, qadi. Ano hukom? Ano hukom, Sheikh? Pero tingnan nyo, may advice ako. Sa halip magtanong tayo ng ano hukom, tingnan nyo, napakaganda nito. Ya Ustad, may kapitbahay ako hindi nagsasala. Ano ba solusyon doon para manumbalik siya sa sala? Okay na. Ayaw nyo. Ya Ustad, ya Sheikh, may kapitbahay ako. Talamak umiinom ng alak. Paano gagawin ko sa kanya? Mabuti pa naman siyang tao. Paano siya matatanggal sa bisyo? Paano siya manunumbalik sa masjid? Mas maganda. Kasi ikaw ang sinugot sa'yo, ang hukom ng di nagsasala, kafir, hindi ililibing sa libingan ng Muslim, kailangan ilayo, hindi siya pwede magsyahada. Lahat ng hukom, hindi siya magmamana ng kayamanan, hindi siya pwede mag-asawa ng Muslim. So, yun ang daladala mo, galing symposium, uwi ka ngayon. Makakasalubong mo ngayon yung kapitbahay mo, kafir. Hindi pwede salahan. Hindi pwede magtestigo. Ililibing sa malayong lugar, hindi siya libingan. Hiningi mo hatol eh. Pero kung umuwi ka, tinanong mo ano ang hatol sa isang kapatid mo Muslim, hindi nagsasala, pinayuhan ka ng sheikh, dawahan mo, bilan mo ng ice cream, pakainin mo, ligaluhan mo, hikayatin mo sa masjid, bigyan mo ng mga tape, panoorin mo ng pag-uwi mo sa bahay para kang may misyon. Subhanallah. Ano misyon mo? Eto, 2 linggo magsasala to sa akin. Isang buwan, magiging magsasala to, matatanggal niyang bisyo niya. Wallahi, mas maganda. Pero ano ginagawa natin? Ang gusto natin maging qadi, maging hakim, maging judge, maging... Totoo hindi? Ay niyo umamin? Totoo, wallahi, ganito nangyayari. Tanggalin nyo na. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtanong ng mahukmo, pero ang mas dalasan natin, ya Sheikh, ya Ustad, ya Alim, ano ang solusyon para maging katulong tayo sa pagsolusyon sa problema ng ummah. Mga kapatid sa Islam, maaring pagka narinig ito ng iba, sasabihin, si Ustad Ahmad, anti-jihad. Subhanallah. Alam nyo, sinasabi ko ito kahit may mga kamera. Huwag kayo matakot. Wallahi, pangarap ko makakita ng isang mujahid at hahalikan ko siya sa ulo. Nangangarap ako na makakita at humahanga at iniisip ko ito yung taong mabuti magmamana ng parisyo ni Allah. Wallahi al-azim. Pero hindi yung tao nagsasabi nagjihad at ang una niyang kalaban ay kapwa niya Muslim na pinapatay niya. Hindi yun ang mujahid na gusto ko makita. At hindi yun yung nasa Quran, hindi yun yung hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila'y nagkakamali sa pag-unawa. At gusto ko itong banggitin, naway gamitin ni Allah na maging instrumento sa pag-unawa nila. Hindi ibig sabihin gumawa ka ng mabuti ngayon para sa Islam, ikaw nagtanggol, lahat kafir na. At masipag ka na maghatol, kafir si ganito, kafir si ganon. Bakit? Dahil may ginawa kang kabuti sa reliyon. Bakit dahil nagsala ka kagabi? O nagsadaka ka? O nag-hajj ka? Ganito yung mga natao na ngayon. Dahil sila may tatak na mujahidin, lahat kayo na hindi mujahidin, kafir. Kami lang ang nagtatanggol sa Islam. Kami lang ang mga Muslim, mga wala kayong pakialam. Nakipagsabwatan kayo sa mga kupar, sa mga murtad. Di ba ito, hindi nyo naririnig to? Wallahi mga kapatid sa Islam. Wallahi mga kapatid sa Islam. Sumpaman kay Allah, ito ang panawagan ng maraming tao at yung Muslim unti-unti hanggang sa magkaroon ng pag-aalinlangan na yung reliyon niya ay reliyon pala ng kapayapaan. Hanggang sa aabot sa punto, ikaw, nakinig ka sa kanya, nakipag-chat ka, binuksan mo yung tenga mo, umuo ka sa mga dalil niya, bukas makalawa, mag-aalinlangan ka. Kapayapaan ba talaga ang Islam? Di ko alam mga kapatid sa Islam kung ako ay nauunawaan nyo, pero dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay niya sa atin ng pag-unawa. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meron daw 2 magkapatid na yung isa yudnib wal akhir mujtahid fil ibada. 2 magkapatid, isang tao, yung isa masyado makasalanan. Last hadis.
Masyado makasalanan yung isa, at yung isa naman ay mujtahid. Hindi jihad, mujtahid. Ano yung mujtahid? Masyado siyang masikap sa pagsamba kay Allah. Dinawahan niya. In short, mahabang hadis to, yung kapatid niya na makasalanan, at sa huli, sinabi niya, wallahi la yaghfirullahu lak. Nagsawa na siya, sumuko. Dinawahan niya, wag mo gawin yan, kasalanan yan. Ayaw sumunod. Bandang huli, sinabi niya, sumpaman kay Allah, hindi ka na niya papatawarin. Hindi na. Ay, ako, panagsamba ko eh. Ikaw, sinabihan na kita eh. So, ayaw na sa'yo ni Allah. Sa hadis na ito, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah, akunta bi aliman, o kunta alaya ma fi yadi qadiran. Sinabi ni Allah sa kanya, ikaw ba ay mas maalam sa akin? Tinuturuan mo ko sa kung anong gagawin ko, kung sino hahatulan ko dyan? Bakit? Representative ka ni Allah para sabihin na ayaw na siyang patawarin ni Allah? Wallahi, pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala yung taong makasalanan sa paraiso at yung masipag sumamba. Hadis, Bukhari, pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Ang sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadi, latakallama kalimatan ubakat dunyahu wa akhirah. Yung taong yun ay nagsalita ng salitang nagbaliktad ang kanyang kabilang buhay na napunta siya sa impyerno sa halip na sa paraiso. Wal'iyadu billah. Bakit? Naging tagapaghatol na siya. Dahil, tingnan nyo, dahil siya ay mujtahid, palasamba, walang poknat sa pagsamba, at nakikita niya sa harap niya yung taong samba ng samba, at nagsuko siya, nagsawa na siya, ayaw na sa'yo ni Allah, ayaw ka na patawarin. Pero sa kabilang buhay, niligtas ni Allah ang taong makasalanan at siya ang nalagay sa impyerno. Bakit? Pinangunahan niya si Allah. Anong pinag-iingat sa atin dito? Mga kapatid sa Islam, sumamba ka, maging mujtahid ka, magsadaka ka, magsala ka, lahat ng pagsamba, gawin mo para kay Allah, pero hindi sa sukdulan na hahamakin mo yung iyong mga kapatid at sasabihin mo ito ay kafir na, ayaw na ni Allah dito, murtad na ito impyerno na. Wallahi, napakalinaw nito mga kapatid sa Islam na sana maunawaan natin insyaAllah. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-unawa. Inuulit ko, hindi ako naging excited masyado sa mga Islamic symposium maliban sa araw na ito. Ilan taon na kayo umattend ng Islamic symposium? 5 years, 10 years? Ako 20 years. 20 years. At for the first time, sinasabi ko ito, may gantong topic, makikinig ako ang paksa, jihad. Ano ang jihad sa Islam? Hindi tayo natatakot dahil walang masama dyan. Bakit natin tatago? Makikinig tayo ngayon sa paksa na ito para mamulat tayo sa Islam. Dahil tayo sa Islam, wala tayong tinatago. Wallahi, ang reliyon natin, reliyon ng kapayapaan. Ang hindi maniwala dito, nagkakamali siya ng pag-unawa sa kanyang reliyon. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan niya tayo ng pag-unawa at tanggapin niya ang pagtitipon na ito at inshallah kung paano tayo pinagtipon dito. Ya Allah, pagtipunin mo kami sa iyong paraiso. Ala tusallu ala nabiyikum fa innallaha amarakum bidhalik haythu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu